Panganim at panghuli sa lahat. Ito ang pinakadabis sa lahat ng kanyang legasiyang nagawa. Ang kanyang platapormang War on Drugs. Hindi siya gumagamit ng pira sa kaba ng bayan at walang budget na lumalabas. Sariling strategy at kanyang kapangyarihan na ginagamit sa tama. War on Drugs ang pinaka-plataporma ni Duterte na nagiging most successful sa buong kasaysayan ng buong mundo. At ito ay malaking impact na parang nuklear na kahit sino mga presidente sa mga malalaking misyon sa Russia, sa US, sa China, at kahit saang lugar sa buong mundo, binabansagan si Duterte na dapat ni Sir President. Siya lang ang nagagawa ng strategy na war on drugs na milyon katao ang nag-surrender at sumuko at nagbagong buhay. Kaya sa kanyang pinag-iitigasiya na war on drugs, doon pa lang ay marami ang nakikinabang at tumahimik ang Pilipinas sa gitna ng malaking salot na krisis na druga. Kaya walang dahilan na hindi siya magiging bayani sa Pilipinas. Sa lahat ng kanyang mga sakripisyo, hindi siya tumalikod, hindi siya tumaka sa responsibilidad kahit mayroong mga taong namamatay na sa sagasaan dahil sa kanyang pamumuno na pagsumpo sa mga kriminalidad. Lahat ng mga klaseng krimen na konektado sa druga ay kanyang nilulutos. Pero ang kapalit ay ang kanyang buhay. At ito ang nagiging sakripisyo ngayon na siya ay nililitis na tinatawag na human. Tinatawag na EJK, extrajudicial killing. Yan ang nagiging kaso niya sa buong kasaysayan ng pamumuno ng isang presidente. Gumagawa ng pagsakripisyo, gumagawa ng platapormang war on drugs na ang ginahantungan at ang ending sa kanyang pamumuno ay napupunta lang siya sa kamay ng mga dayuhan dahil sa isang hudas na presidenteng adik na si BBM ay pinagkalulo niya ang presidente ang sarili nating kadugong Pilipino. Kaya walang dapat na sabihin na hindi siya dapat na maging bayani. Ito ang dahilan na dapat siyang magiging bayani kahit buhay pa siya. At yan ang tatatak sa buong kasaysayan sa Pilipinas. Na mayroong isang presidente sa Pilipinas na sa 6 na termino ang napakahalaga at ang pinahalagahan ay buhay ng isang ordinaryong mamamayang mahihirap na Pilipino. Tayo mga ordinaryong mga mahihirap na Pilipino, nararamdaman natin kahit sabihin nilang mali ang pumatay, pero kailangang magsakripisyo at tumanggap ng parusa. Dahil kung walang magsasakripisyo at tumanggap ng parusa, patuloy mangingibabaw ang tinatawag na konsinte. Kukonsintihin ang lahat ng mga kriminalidad ng mga krimen ng masamang tao. Kaya, para hindi pa marisan ang mga siraulo at mga demonyo, mas maaga pa tapyasin ang ulo at ilibing ng tuluyan sa lupa.
Kaya yan, ang opinion ko na dapat na magiging bayani si Presidente Rua Duterte dahil hindi masusukat at mabibilang ang kanyang sakripisyo sa bansang Pilipinas. Kung gaano niya pinapalagahan ang ating bayan na ngayon ay bugbog na at hirap na sa buhay. Magandang umaga para sa ating lahat at God bless para sa ating lahat. Sana meron na tayong solusyon. Hindi lang sa nahahati na tayo ngayon, nag-away-away. Dahil kung tutuusin, wala nang pagkakaisa ang buong Pilipinas. At kanya-kanya na tayo panatiko sa ating mga sariling mga politiko. Pero, paninindigan natin kung meron man tayo nakukuhang halaga o nakikinabang tayo sa mga taong pinagkakatiwalaan natin. God bless Pilipinas at salot sa lahat ng mga taong nagtitiwala kay former Rua Duterte. Bring him home. Walang dapat ikulong sa ibang bansa. Meron tayong sariling saligang batas at konstitusyon ang umiiral at ito ang dapat maging tama at lalong-lalo na ang desisyon ng buong taong bayan sa Pilipinas. Salamat at isyo ngayon